Isang magandang umaga po muli no sa ating mga ka-newsek at bago ho tayo no dumako no sa ating pagbasa ng inyong mga mensahe ay magbibigay daan tayo no sa ating isa sa mga paboritong resource person dahil ho sa kanyang mga insights. Ayan. Welcome po natin via Zoom. Walang iba kundi si Professor/Attorney. Ayan, Michael Henry Yusinko. Ayan, magandang umaga po. Prof. Good morning! Magandang umaga, Jackie. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Ayan, thank you po, Prof, no, for accommodating as always. At syempre, talagang marami kaming takeaways no, sa inyong pagbabahagi no, ng inyong mga insights. Ayan. Pero, speaking of panonood, ayan, kayo po ba, pinanood nyo ho ba yung tatlong videos, Prof, no? Nitong si resigned ako, Bicol Party List Representative Saldico. And gusto ko lang malaman, kasi, Prof, 3-part series and sabi, masusundan pa daw ho. So, may mga susunod pang kabanata tayong aabangan. Anong impressions po ninyo at saan ho nakot yung inyong atensyon doon sa kanyang mga nailahat na impormasyon? So, una-una, dapat siguro establish ko no, na, alam mo, sa mga nangyayari sa atin relating to yung pork barrel corruption, isa lang ang gusto kong mangyari. And I'm sure lahat ng mga kababayan natin, kaparehas ko, gusto kong makulong lahat ng dapat makulong, from top to bottom, no? From kung sinong makapangyarihan mula doon sa pinakamababang public official. Gusto ko lahat sila makulong. Alam ko gusto natin lahat sila makulong. And aside from that, gusto rin natin mabawi yung mga ninakaw nila. Right? So, yan yung parang primordial objective na nasa isip ko. And therefore, ang gusto ko makita sa administrasyon, gusto ko makita sa mga law enforcement natin is efforts towards that goal, no? So, kapag nakakakita ako ng mga katulad ng ginawa ni dating congressman ko na naglabas ng video, 3-part series pa, no? Parang teleserye. Hindi ako masyadong naaantig kasi sa totoo lang, yung mga videos na yun, wala naman siyang maitutulong dun sa pagtamo ng objective na gusto ko na gusto nating lahat which is makulong yung mga dapat makulong. At mabawi yung perang nanakaw, di ba? Kasi parang self-serving declaration, no? Hindi written but in video form. So, number one, it's not evidence, no? That can help the prosecution, specifically the ombudsman. And also, itong nakakatawa is parang nadi-distract tayo kasi na-entertain tayo no? Yung parang naiengganyo tayo na, ito na, magkakalabasan na ng mga, bako. But, I mean, if you look at it from the perspective of prosecuting yung mga corrupt, wala naman siyang naidadagdag pa so far, no? Okay. Kasi hindi pa siya nandoon sa form and hindi siya dumaan doon sa proseso. That can help the prosecution's case. So yan ang perspective ko diyan, Jackie, no, na kahit na ba na tayo, di ba, yung nakukuha yung attention natin, no? Kasi ang daming quote-unquote mga pasabog. But, I mean, at the end of the day, wala naman na itutulong yan para matamo natin yung layunin natin, no? Yung pinapangarap natin na makulong silang lahat. Okay. In fact, Prof, hindi ko alam if parehas tayo ng impression. Nung una kong napanood, yung first part no, ng video, naisip ko din ano to? AI generated? Kasi makikita po natin yung pagbabago, no? Physical attributes na lang, no? Kahit sabihin mong half body lang yung ating napanood sa kanya, medyo numipis, no? Si representative ko. And at the same time, binabasa natin kung saan patungo yung kanyang mga sasabihin pa
no? Pero naging parang talk of the town nga po sa social media, no? Ano kayang diet, no? Ang ginawa daw po, no, ni representative. Pero balikan ko lang po yung nabanggit nyo kasi sabi nyo yung efforts toward that goal, no, na makulong, dapat lahat ng makulong from top to bottom and mabawi yung mga ninakaw nila. So currently hindi ba natin yun nakikita, no, sa government? Binabanggit kasi na hindi, di ba nga, nagpabuo tayo ng ICI, no, Independent Commission for Infrastructure, para maghabol, and medyo gumugulong naman yung investigasyon. In fact, meron na pong initial cases na na-file sa Office of the Ombudsman, and as I remember it, Thursday po, no, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na, no, ng mga kakasuhan initially, at ang na-highlight doon is yung mukhang hindi pa daw isasama, no, si former House Speaker Martin Romualdez dahil first time or isang beses lamang daw po nabanggit yung kanyang pangalan sa Senate hearing. So, magandang punto yan, no? So, himay-himayin natin. Yes. So, unang-una, isa lang talaga ang government agency or state agency na makakapagbigay sa atin nung gusto natin mangyari, which is nga yung makulong lahat sila at mabawi yung pera. Isa lang ang pwedeng makapagbigay nun, ang ombudsman. Right? Kasi ang ombudsman, siya lang ang pwedeng mag-prosecute noong mga opisyalis na yon. No? Siya yung magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Yung mga low officials, yung mga below salary grade 27, ang magpo-prosecute sa kanila yung DOJ at ifa-file yung kaso doon sa mga specially designated RTC, no, na recently in-announce din ng Korte Suprema, no. So this is really a prosecution case, no, a prosecution effort. So yung ICI, wala naman talaga siyang halaga in that case, no, kasi wala siyang role wala siyang role dun sa prosecution effort, no. Fact-finding lang siya, fact-finding body, at gaya na nga na sinabi mo, recommendatory lang siya. Magre-recommend lang din siya to the ombudsman to file cases. So yung ICI in its current form, wala naman siyang talagang naitutulong na substantial doon sa prosecution effort. Natatawa nga ako kasi sabi ni Ombudsman Remulla na nagpasalamat siya kasi nasimulan na ng ICI yung fact-finding. So, nakatulong lang siya in that sense. No? But in the broader prosecution effort, wala naman siya naitutulong. So, that's the first thing, no, na maganda ma-establish. Now, as far as yung efforts naman ng ombudsman, well, for now, kasi very early days pa, no, mahirap kasi ang teka lang, I have to log out. Okay po. Meron lang akong emergency, sandali. Sige po. Sandali lang. Babalik ako. Okay. Sandali lang. Sige po. So, ayan. Habang hihintayin natin, no, si attorney, dahil meron lang ho siyang kailangan i-attend, no, na mahalagang bagay. So, nakita natin na doon sa isa sa mga na-highlights niya, no, sa ating katanungan, ombudsman, no, ang pinaka-lead agency na pwedeng mag-prosecute. At ang ICI being the fact-finding body, magbibigay lamang ho ng rekomendasyon. So ang question nga ho doon ay kung recommendatory powers, depende nga, no, kasi doon sa current form, no, ng ICI, so ibig bang sabihin noon ay parang nag-aaksaya lamang ho tayo ng panahon? Kasi po pwedeng i-adopt yung recommendation or pwedeng mabaliwala. Mag-conduct po ang ombudsman ng sariling pagkilos o investigasyon sa issue. And ano pa yung na-highlight natin doon sa na-share sa atin ni Prof, no? Very self-serving daw po yung declaration ni Representative Ko at hindi yan ebidensya. Ayan, para makatulong sa prosecution. Kasi ang kung mapapansin niyo ho, no, hindi kumbaga walang assistance ng legal counsel,
no, yung binanggit doon sa video. Wala siyang kasama na legal counsel, no, si Ko. Tapos yung mga nabanggit niya, more on yung version ng kanyang storya. Opo. So, napaka-importante na tayo ay madala doon sa kalinawan, no, ng isyung ito para hindi ho tayo malito, and at the same time ay parang nanonood lang ho tayo, no, ng isang palabas, no, na ang pinaka endpoint ay malaman sino sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. So, habang hinihintay natin ay tayo po muna ay magbibigay daan, no, sa pagbasa sa ating mga pagbasa, no, sa ating mga text messages. Okay. So, ayan, nasa ating linya na ulit, no, si Prof. Okay. Ayan, Prof. Opo. So, welcome back po ulit. Oo. Okay lang, Prof. Pero hindi namin talaga to palalagpasin, no, na malaman buhat po sa inyo. Kanina, nabanggit nyo po na parang walang halaga yung ICI kasi fact-finding body and then recommendatory yung kanyang powers, no, dahil dun sa current form niya. Although marami nga ho ang naglalabi na dapat bigyan daw ho ng special power o prosecutorial power ang ICI. So, yes, sir. Mahirap yun, ano, kasi merong isang decision ng Korte Suprema, Birayago versus the Truth Commission of 2010. Ang sinasabi ng Korte Suprema doon, hindi pwedeng isuplant yung ombudsman ng kahit anumang body. No? Kasi ang ombudsman is a constitutional office. Ibig sabihin, yung authority ng ombudsman comes directly from the Constitution. No? So, kung maghalimbawa, magpapasa ng batas ang Kongreso, giving more powers dun sa ICI. No? Yan yung panukala, di ba? Bibigyan ng contempt powers, bibigyan ng prosecutorial powers. That can be seen as supplanting the ombudsman. No? So, maaaring iakyat din sa Korte Suprema yon at questionin yung constitutionality ng ganung batas. Based on our rule of precedents, mukhang baka ma-declare yun na unconstitutional. No? So, para sa akin kasi, ang ombudsman is enough. No? Okay. Siya na talaga dapat yung pinagtutuusan natin ng pansin ngayon. No? Both monitoring, yung kung ano na yung ginagawa ng ombudsman, kanina pinag-uusapan ko, and also supporting the ombudsman. Kasi alam naman natin na yung kakalabanin ng ombudsman malalakas na tao, malalakas na personalidad. So, kailangan niya ng backing ng civil society para gawin niya yung trabaho niya ng tama at hindi siya magpatinag dun sa mga malalakas na tao, na malalakas na politiko. Speaking of, Prof. Niya. Opo. Meron doon sa part 3 or sabihin na natin part din siya ng part 2 ng video ni Ko, wherein sina-challenge na ang Office of the Ombudsman, no, na investigahan, no, yung mga pinangalanan po niyang main characters, no, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and ang kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez. Pero doon din, binabanggit din ni Ko na parang medyo hindi siya convinced, no, na iimbestigahan kasi una, pinakamataas na posisyon yung kakalabanin, as mention nyo nga po a while ago, malalaking personality, and at the same time, fraternity broad daw po, no, si Romualdez. So, kaya nag-appeal din siya sa Senate na mag-conduct, no, ng investigasyon dahil mahuhusay naman daw po yung ating mga senador. Anong feedback mo doon, Prof? Well, meron siyang punto doon, ano, yung pangamba na matitinag yung ombudsman natin na imbestigahan yung, gaya sinabi ko, yung malalakas na tao, yung mga kabrad niya or whatever. That's a real fear, I would say. No? That's a real anxiety. Ang hindi lang siguro ko sasang-ayon doon sa ipapasa sa Senate yung investigasyon. Kasi yung Senate is a lawmaking body. No? Ang trabaho ng mga senador, gumawa ng batas. Wala silang kapangyarihan na mag-investigate ng criminal
actions, and also wala silang kapangyarihan mag-prosecute. Aha. Kaya nga lahat ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, lahat ng investigasyon ng kahit ano pang congressional committees na involving criminal subject, lahat yan pumupunta pa rin sa ombudsman. Aha. Ini-endorse pa rin nila yung report nila sa ombudsman. So, ombudsman talaga siya talaga yung fiscal natin, siya yung nagpo-prosecute. So, kailangan talaga natin bilang miyembro ng civil society na tutukan yung ombudsman. Kasi nga dahil nga dun sa pangamba ni Ko, no, na baka Prof, yung short of ombudsman- saying ba na dapat pinipressure natin? No? Oh, yes. For the lack of a yes. better word. Oo, ang ombudsman. 100%. That's what I mean. I-pressure yung ombudsman, bantayan yung ombudsman na gawin niya yung dapat niyang gawin. Apo. But also at the same time, kailangan din natin suportahan yung ombudsman. Kumbaga, as civil society, we also have to play our part, no, na tulungan yung ombudsman na huwag siyang matakot. Huwag siyang matakot dun sa mga kakalabanin niya. Yan. Okay. So, meron pong, kumbaga, question doon sa kung binabanggit po ng mga ilang legal experts, no, even si Senator Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Panfilo Lacson, wala daw pong probative, no, value yung mga binanggit po ni Ko, no, sa kanyang mga videos. Papaano po ngayon, ano yung tanging paraan para ho sa kanya, no, na ma-prove yung kanyang innocence, no? May mga clamor din kasi or appeal, no, sa kanya na magbalik bansa ka kaya. And then harapin mo yung mga charges laban sa inyo. Well, kapag nag-file na ng kaso yung ombudsman against him, wala na siyang choice kung hindi umuwi. Otherwise, baka ma-aresto siya. No? Kapag nag-issue na ng arrest warrant. So, pag nag-file na ng case, nasa korte na, wala na siyang choice kung hindi bumalik sa atin, and also to face the charges, as they say. Ngayon, right now, kung talagang seryoso siya dun sa sinasabi niya, dun sa mga allegations niya, yung sinasabi niya, meron siyang resibo, merong proseso na pwede niyang gawin yon, yung tinatawag nating perpetuation of your evidence, your testimony. That is a legal procedure na available sa kanya. Nandun yan sa rules of court natin. So pwede niyang gawin yan para yung testimonya niya, yung sinasabi niyang mga ebidensya, yung mga resibo, will become official. Will become public record na pwedeng gamitin na ebidensya kapag nagkaroon na ng kaso. So, right now, meron siyang option to sort of make yung sinasabi niya official. Kasi, right now, basically, yung mga napanood nating videos, kwentong kotsero lang yun. Right? So, kung talagang seryoso siya na meron siyang ebidensya, meron siyang pruweba, meron siyang mga resibo, gaya sabi niya, meron siyang legal option to pursue para maging official yun, para maging on the record yun. Hindi lang yung kwentong kotsero. Okay. Prof, without delving dun sa technicality ng legal aspect, yung sa pagiging, yung level of seriousness niya, pero sa tingin ninyo, bakit kung sinasabi nating in a way, walang impact, no, yung kanyang mga video, kasi napaka self-serving, as you mentioned, bakit siya sa tingin po ninyo ay naglabas nitong mga videos na ito? So ano ba yung parang gusto niyang i-impart, no, sa mga manonood, sa gobyerno, 'di ba? At iba pa. Well, I don't think meron siyang ibang option, ano, kung gusto pa rin niyang maging politically relevant, no? So I think gaya niya ginawa yun, very very kumbaga appropriate na ginawa niya through social media, no, na alam niyang meron siyang ready audience, no? So I think this is more of about parang preserving kung ano man meron siya pang political capital or kung sino yung mga pwede pang, alam mo na, makatulong sa kanya sa politika, right? And also, gusto rin niya sigurong guluhin yung usapan. Makadagdag din siya dun sa
sa Bardagulan, dun sa Bangayan na nangyayari ngayon sa atin, right? Apo. Merong yung mga Duterte side, yung mga Marcos side, yung mga Pinks. Ang nangyayari kasi, puro Bardagulan, walang usapan na matino na nangyayari. Yes. So, yung pinakawalan niyang mga videos, it provides the partisan sides material for content creation, sabi nga. No? Yung pwede nilang i-condense at pwede nilang gawing memes, di ba? Yes. So, I think yun yung pinaka nagiging epekto eh. Now, whether that was the intent talaga in the first place, mahirap naman sabihin. No? Ang alam lang natin, or at least from me, ang malinaw lang sa akin is, this is really very political in nature. Yung action, yung very political. And pati yung effect, yung impact, sa politics ang impact niya. So, meron po tayong, ayan. So, sabi nyo parang more on yung kung meron siyang political capital, no? Talon lang ako doon sa ating sitting president. Imagine po, no, ang ating Pangulo ini-implicate doon sa budget insertions, no? 25% daw out of the 100 billion pesos, no, na isiningit doon sa GA. Pero, anong nakikita nyo namang implications doon sa may Pangulo tayo, 'di ba? Iniuugnay, although ayan, for the record, hindi naman nating sinasabing guilty na, no, ng isang kongresista, no? Ano yung kumbaga parang epekto nito in totality, no, sa bansa dahil po ang president natin ang dinadawit ngayon, no, doon sa budget insertions. Alam mo yung naratibo na involve yung Pangulo. Although, kailangan ng ebidensya to support that, obviously, no? Lalong-lalo na kung umabot sa korte. Apo. It's not beyond the realm of possibility. Right? Kasi ang pinag-uusapan natin dito is the budget process. Sino-sino ba yung mga involved dun sa budget process? Siyempre, yung Pangulo, yung DBM Secretary, yes, yung mga liderato ng mga bawat chambers, yung nasa BICAM. Kasi yung pork barrel corruption na nakikita natin, no, yung epekto noon nakikita natin, that happens in the budget process. Di ba? Apo. So yung sinasabi ko, kahit na ba sabihin natin hindi consistent, sometimes illogical, sabi nga ng iba, it's not beyond the realm of possibility. Precisely because yung mga pinangalan niyang mga personalidad are involved in the budget process. Yung pork barrel corruption happens in the budget process. So, hindi natin pwedeng isang tabi lang. I suppose yun yung pwede kong sabihin. Yes. Yung mga sinasabi ni ko, kahit na ba illogical or inconsistent, whatever, dahil hindi siya beyond the realm of possibility, hindi natin to pwedeng isang tabi. Isang tabi or baliwalain. Because yung mga personalities involved na sinasabi niya are also the same principles in the budget process where the pork barrel corruption happens. In fact, Prof, si Secretary Amena Pangandaman ng DBM, actually ni-refute niya po no, yung story ni Ko sa pagsasabi nga po na ang National Expenditure Program na isinumite daw po ng ehekutibo sa Kongreso, parang President's outlay lang yon. Kaya walang pangailangan daw, no, sa Pangulo na mag-budget insertions. Kasi matapos maisumite yung NEP, no, sa Kongreso, ang Pangulo din daw po ay hindi kasama sa bicameral conference, no, ng national budget. So, ayan ho ba ay parang convincing power? Or yun na nga, tulad ng binanggit nyo nga, oo, main player din siya doon sa budget. Yes. Well, natural na ipapaliwanag niya yun, di ba? Kung ano yung naging role nila. But, ang pinag-uusapan natin kasi dito is pork barrel corruption na conspiracy, no? Na meron na silang usapan na ito ang kickback, ito yung project, tas ito yung kickback. So, yung paliwanag na ganun, it's theoretical, it's a legal explanation. But that has to match kung ano yung nangyayari talaga in reality.
Unfortunately, mangyayari lang itong, yung matching natin, kung Yep. tama ba yung sinabi nila na paliwanag dun sa realidad. That's going to happen in the case, in the court case. So yun ang dapat abangan natin, no? At paano nila ipapaliwanag yung roles nila pag lumabas na yung asunto. So, ayan. Okay. So, titingnan ho natin, no, yung susunod na kabanata. Pero ito lang, Prof, ha, napansin ko lang. Kasi, Marcos Sr., no, nagkaroon na rin po ng, kumbaga, history, no, na meron pong, in a way, yun nga po, nagkaroon tayo ng economic collapse noon dahil nga sa massive corruption. And then ngayon, ang kasalukuyang administrasyon, Marcos Jr. administration, ito rin yung same no na experience under his administration. So parang in a way ho ba, history repeats itself? I wouldn't go as far as saying that na, kumbaga nakikita natin yung Masyado pa ho bang premature? Apo. Pero I appreciate yung recognition ng mga similarities. Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi maging alerto doon, right? Nakikita natin yung mga yung global economic challenges and also yung mga internal challenges, no. Pero iba naman kasi tayo ngayon, iba yung mga mamamayan ngayon, iba siya kesa noon, no. Yung mga Gen Z at millennial compatriots natin, syempre may access na sila to technology, to social media, yung komunikasyon mas mabilis, yung awareness mas malawak. So yung politicians natin are also wary of that, no. Hindi sila kasing brazen noon kasi dati pwede pa nila itago yung mga kalukuhan nila. Right now kasi nakikita na ng mga taong bayan lahat Prime example yung mga nepo babies videos, 'di ba, na talagang naglabasan sa social media. So while I appreciate yung pangamba, no, na baka history is repeating itself, hindi ko naman sinasabing nangyayari yun. Because marami ring mga pagkakaiba na significant. Yung mga tao ngayon, yung teknolohiya, awareness, and also of course yung attitude ng mga politicians ngayon na kahit papaano natatakot din sila, hindi katulad dati. So ano kaya po yung parang parang final question ko, no? Ano yung nakikita natin, saan tayo patutungo, no? Sa gitna ho ng parang hula balo na ito, no? Yung isa nag-a-allege, yung isa naman sumasagot. And ito ho, medyo mahirap pa rin ang buhay natin. Opo. So, saan ba tayo dadalhin po ng ganitong sistema? At may magagawa pa ho ba tayo? No, although nabanggit nyo kanina, pwede naman tayong civil society, meron at meron. Pero yung vision, sa nakikita po ninyo, no, saan tayo pupulutin sa gitna ho ng mga isyong ito? Well, ultimately, nasa kamay natin. Specifically, nasa kamay ng mga botante yan. Right? Right now, ang mas gusto kong mangyari is tayo sa civil society, dapat udyukin natin yung mga kababayan natin towards the right direction. Right? Kesa yung pinag-aaralan lang natin sa tayo pupunta. Mas gusto ko na dito dapat tayo pumunta. So, specifically, doon sa objective natin na makulong silang lahat, dapat pinipressure natin nga yung ombudsman. Pati yung Sandigan Bayan, right? Na specifically, dapat i-pressure natin sila na i-open yung proceedings. I-live stream yung hearing, i-live stream yung investigation, bigyan ng lugar yung mga journalists sa courtroom para talagang nakikita ng taong bayan na nangyayari. So that's one. Doon sa siguro isa pa, dapat naghahanap na rin siguro tayo ng mga ipapalit natin na iboboto sa 2028, no? Kahit sa House of Representatives lang. Kasi the reality is kung iboboto pa rin natin the same kind of people. To Congress, walang mangyayari. Hindi magbabago yung sitwasyon natin. Right? So sa palagay nyo, Prof, meron pa tayong pampalit
Baka hindi pa pinapanganak kasi, Prof. Oo. Well, ang kailangan natin gawin is hanapin yun Hanapin. right now. Oo. Hanapin ko na nga. Maghanap tayo. Opo. Bigyan na natin, kumbaga sa media specifically, bigyan Yes. natin ng pagkakataon. Lumitaw yung mga non-dynastic na mga liderato natin. Marami yan dyan eh. Hindi lang talaga sila nabibigyan ng pagkakataon na lumitaw, na makita. Ayun. So sige, Prof, last message no sa ating mga kababayan, at ano yung maipapayo nyo pa no maliban dun sa pagpe-pressure no sa Ombudsman, Sandigan Bayan at yung civil society backing natin no sa mga agencies na ito. Well, unang-una, maraming salamat para sa pagkakataon na mapag-usapan natin to, Yes. mga ganitong klaseng mga bagay. Kasi dapat lumalabas ito sa public discourse kaysa mga bangayan at bardagulan ng naningibabaw. So sana magpatuloy pa rin yung ganitong klaseng pag-uusap at kahit paano sana nakakabigay linaw at liwanag tayo sa mga kababayan natin. Opo. Ay nako, totoo yan. Prof, oo, madami kaming kumbaga objectively no nakikita natin na hindi pa naman tayo ganun ka-desperate no. Tulad ng nabanggit nyo, malaking bagay yung ating mga botante na maging mapanuri no sa kanilang iboboto at papanagutin yan. Kaisa ho kami sa pagpapanagot doon sa mga personalidad na mapapatunayan na sangkot clearly dito sa issue po ng katiwalian. Ayan, nako. Maraming salamat po no sa inyong pagsama sa amin at sana sa mga susunod pa ho nating discussion, alam ko kayo po ay maliban sa pagpapaunlak, meron din ho kayong mga sinusulat no na mga artikulo na talaga naman hong nakakadagdag ng impormasyon. Ayan. Okay, pasalamatan ho natin si Attorney Prof. Michael Henry Yusinco no, sa kanyang pagsama sa atin.